Ang susunod na dula na inyong maririnig ay hatid sa inyo ng MBC DZRH. Hukumang Pantahanan. Hukumang Pantahanan. Mga kasong tunay at totoong nagaganap sa pang-araw-araw nating pakikibaka sa masalimuot at mapagbirong kapalaran. Magsisilbing tagapagpaalala upang makaiwas sa mga krimen at kaguluhan. Tatayong bantayog na magpapatatag sa kalooban ng bawat nilalang. Hukumang Pantahanan! Magandang Sabado ng umaga sa inyong lahat. Ngayong araw, hahatiran namin kayo ng isang naibang dula na inaasahan naming makapagbibigay sa inyo ng impormasyon at kaukulang kaalaman pagdating sa mga nababasa ninyo sa payagan, narinig sa radyo at napapanood sa telebisyon. Mga usaping dapat lamang magkaroon ng tamang gabay, katulad ng usaping dapat bang bayaran ang training sa trabaho dito sa Hukumang Pantahanan! Lasing ka na naman, Dolph. Ano ba pakialam mo? Di ako nakikipag-away sa'yo, ha? Nagugutom ka ba? Baka gusto mo ng kape para may masmasan ka. Hindi na, huwag na. Masahihin mo lala ako. Sakit ng likod, balikat eh. Yan, ito. Sige, ito. sige. Yan. Ito ba? Yan, oh, yan. Yan, yan. Oh, sarap. Yan. Ay. Mahal, merong naikwento sa akin si Aling Bebang. Ano? May agency daw na naghahanap ng waiter para sa isang mamahaling restaurant. Waiter. Oh, isip ko, baka interesado ka mag-apply. Ayoko. Ayoko ng ganong klaseng trabaho. Nakakapagod yun eh. Para kang alila. Eh, lahat naman yata ng trabaho nakakapagod. Dolph, 6 years ka nang walang trabaho. Pero ba gusto mong palabasin, ha? Eh, lumalaki na kasing gastos natin. Sa susunod na taon, mag-aaral na sa kinder ang anak natin. Wala pa rin tayong ipon. Eh, gusto mo makaipon, umalis ka na dyan sa trabaho mo. Ano? Bilang marketing assistant. Wala ka namang napapala dyan eh. Eh, ikaw ba? May napapala ka ba sa pagiging tambay mo? Hoy, ikaw, Ronaldin, ha? Nabubuisit na ako sa'yo. Ay, nabubuisit na rin ako sa'yo. Baka akala mo. Ano? 6 na taon ka nang umaasa sa akin. Uy, magkaroon ka naman sana ng hiya. Mag-isa lang akong tumataguyod sa pamilya natin. Uy, pagod na ako, ha? Kung may natitira ka pang kahihiyan, tumulong ka naman sa akin. Eh, sinusubukan ko naman maghanap ng trabaho, di ba? Sinusubukan. Oh, Hindi di ba? nga kita nakita naghahanap ng trabaho eh. Buong araw ka nakahilata. Tapos paggabi nasa inuman ka lang kasama yung mga barkada mong mga palamunin din. Yabang mong magsalita, ha? Kung may kakarampot kang kinikita, yabang mo na. Oh, Oy, ha? Itong tatandaan mo. Magkapera ako ng malaki. ano? Sasaksak ko yan lahat. Diyan sa bibig mo. Ay nako, tama na yung pagbabanta. Gawin mo na lang, maghanap ka ng trabaho. Patunayan mo sa akin na may silbi ka. Ronaldin, Nanay Celia, kayo pala. Umalis po si Dolph. Nakakasar nga po ako, hindi man lang nagsabi kung saan siya pupunta. abay humingi siya sa akin ng pera. Ang sabi niya, susubukan daw niya maghanap ng trabaho. Eh syempre, binigyan ko. Anak ko yun eh. Mag-apply naman kaya yun. Baka naman ipang-iinom lang niya yun. Kapag ginawa niya yon, hindi na siya makakaulit sa akin. Pero pagbibigyan ko pa rin siya. Baka naman maghahanap na talaga siya ng trabaho sa pagkakataong ito. Sana nga po, Nay. Para naman hindi na maging pabigat yang si Dolph. Congratulations, Mr. De La Cruz. Tanggap ka na. Talaga po? Ah. Ay, maraming salamat naman.
magkakatrabaho na rin ako sa wakas. Asikasuhin mo na agad yung mga requirement like MBI, police clearance, at saka yung medical. Ibibigay ko sa'yo later yung address ng accredited clinic namin. By the way, once makumpleto mo na yung mga requirement, tsaka namin ibibigay ang uniforme mo. Ayun, magsisimula ka na. Ganun po ba? Oo. Sige po. Aasikasuhin ko ng lahat ng requirements ko. By the way, Oh. first 6 days mo pala as a baker, training yun, ha? Oh. And we will make sure na fully trained ka before ka sumabak sa trabaho. Take note, hindi kasama yun sa salary mo. Ano ho? Hindi kasama sa salary mo. Ibig niyong sabihin, hindi ako bayad sa 6 days na training ko. Yes. Yun ang patakaran dito sa bake shop. Weekly ang swelduhan, pero hindi bayad ang first 6 days mo. Since training pa lang naman yon, i-evaluate ka pa namin kung makakapasa ka sa standards ng company. Ganun po ba yun? Oo. Sige po, pumapayag ako. Okay, sige. Good luck, Mr. De La Cruz. And we will look forward sa maraming taong pagtatrabaho mo sa company. Balikan natin ang dulang Hukumang Pantahanan. Bukas na pala ang simula mo sa trabaho bilang baker sa Cholinas Pastries and Bake Shop. Oo. Good luck anak ha. Galingan mo sa trabaho. Opo, ma. Pangako. Pagbubutihan ko para ma-regular kagad ako. Kung ganon, sa Sabado may sahod ka na. Naku, wala pa. Sabi mo sa akin, lingguhan ang sahod nyo. Bakit wala ka pang sasahurin sa Sabado? Ito kasing week, para sa training ko yun. Hindi ako babayaran habang nagtitraining ako. Ano? Pwede ba yun? Oo. Alam ko kahit training, dapat may bayad na. Yung kasi ang patakaran ng Cholinas Pastries and Bake Shop. Wala talagang bayad yung training. Hindi naman siguro ako lulukuhin nun kasi kilalang bake shop yun eh. Ay, kahit na. Ibig sabihin, 8 oras ka magtatrabaho pero walang bayad? Ano yun? Bukod sa nakakapagod na. Para ka namang kawawa nun. Saan ka kukuha ng pamasahe at pambaon mo? Nag-usap na kami ng anak ko. Ako na magbibigay ng pamasahe at perang baon niya sa loob ng 6 na araw. At saka malapit lang naman yung bake shop. Diyan lang sa C5. Mura lang ang pamasahe. Ay, bahala ka na nga sa buhay mo. Huwag kang mag-alala, Ronaldin. 1 linggo lang naman ang titiisin ko. Tapos, makapagbibigay na ako sa iyo ng pera. Check nyo yung binebake natin. Pilo, yung banana crunch natin, tapos na ba? Malapit na po. Naku, kailangan na natin yan. Maraming customers ang naghahanap ng banana crunch natin. Huwag kang mag-alala, boss. Kapag natapos ito, ihatid ko kagad sa inyo. Sige. Ikaw, Doc. Sir. Ano nang balita dyan sa ginagawa mo? Kasasalang ko lang po nung mocha pianuno. Yung pinagagawa ko sa yung kanina na ubi bars. Tapos na po. Tapos na? Opo, naihatid ko na sa labas. Si Ma'am Esme ang kumuha. Sige. Bantayan mo na lang yung mocha pianuno, ha? Pagkatapos mamaya, patuturuan kita kay Pilo kung paano gawin ang mga cake rolls. Opo, sir. Kayo dyan! Jerry, ano? Okay na to. Matatapos na ba yung binibake nyo? Okay. Yung cheesy Tyson. Yes, boss. Malapit na po, sir. Malapit na. Okay, babalik ako mamaya para check kayo ulit. Double time tayo, maraming customers. Ha? Opo, sir. Ang init dito sa bake shop, no? Paano hindi iinit? Iisa lang ang electric fan na ginagamit natin. Sino mo, kanina pa ako pawis na pawis. Buti na lang, marami akong baong bimpo para pampunas. Nag-iingat din ako na huwag matuluan ng pawis yung pianunong ginagawa ko. Ano masasabi mo sa first day mo dito? Ito. Wala pang tanghali, pagod na ako. Ganito ba talaga dito? Oo. Lahat kami dito, pagod na pagod sa trabaho. Tapos, barot pang magpasweldong may-ari. Kaya marami ang umaalis. Muna nga lang sigurong tumagal dito eh. Barat? Magpasweldo? Oo. Tapos minsan, nadidelay pa ng 1 araw. Kunwari, Sabado yung sweldo natin.
Minsan, nagpapasweldo sila ng Monday ng umaga. Ganun ba? Oo. At walang bayad ang first week mo rito, no? Oo. Ganun din ba kayo noon? Oo. Hindi rin kami binayaran ng first week namin. Katwiran nila, training pa raw kami. Ang daming pumapasok dito sa bake shop. Tapos nagre-resign din, kinalaunan, dahil sa pagod. Siyempre, mag-hire uli sila ng bago. Tapos walang bayad ang first week. Ayun, malaki ang natitipid ng bake shop natin. Ganun ba yun? Oo. Unang araw pa lang, ganito na ako. Pagod na pagod. Paano pa kaya sa mga susunod na araw? Nako, sinasabi ko sa iyo, Dolph, good luck na lang. Hintayin mong mag-Christmas season. Baka hindi mo kayanin sa sobrang pagod. Basta, kahit gaano pa kahirap yan. Balikan natin ang dulang Hukumang Pantahanan! Oh, bilisan niyo kumilos! Maraming customer sa labas ng tindahan natin. Yes, so. Yes, super. Oh, kailangan ng mga cheese Tyson at cake rolls. Yung una-unahin nyo. Oh, ikaw, Pilo. Ano na nangyari sa ensimada? Wala pa ba? Matatapos ko na itong ensimada, boss. Kanina pa yun eh. Nilalagyan ko na lang ng keso. Ilalabas ko to kapag natapos ko na yung first batch. Oh, sige. Ikaw, Dolph. Ano, nasa na yung banana crunch? Oh, Tsaka yung dulce de leche bread. ito na po. Andiyan na. Ilalabas ko na tong dulce de leche bread. Yung banana crunch nasa oven pa po. Tagal naman yan. Kanina ko pa hinihintay yan eh. Ang bagal mo kumilos, Dolph. Pasensya na po. Ito, ilalabas ko na tong banana... Aray ko! Oo. Napaso ako eh. Paano hindi ka mapapasok? Wala ka suot ng gloves. Ano ba, Dolph? Presence of mind. Ay, nako. Nailabas ko na yung ensimada. Tutulungan na kita, Dolph. Sige. Ayan. Nailabas ko na yung mga banana bread. Salamat, Pilo. Aray ko, ang sakit talaga. Aray. Ano ba nangyari dyan sa dalawang kamay mo? Ang dami mong paso ah. Yun na nga eh. Simula nung nagtrabaho ako dito, 7 beses na ako napapaso. Nako, huwag mong ipakikita yan kay Bisor. Baka tanggalin ka niya sa trabaho. May ika-4 na araw mo pa lang. Sa totoo lang, Pilo, baka hindi ko na talaga kayanin eh. Ang sakit na ng parehong kamay ko. Kaya mabagal ang kilos ko at palagi napapagalitan ni supervisor. Naku, Dolph. Pagaling ka muna. Baka lumalayang sugat mo sa kamay. Oh, Pilo, ano ba? sir. Na naman kayo sa oras ng trabaho eh. O, Dolph, Sir, ano nangyari dyan sa mga kamay mo? Ang daming paso ah. Kaya hindi ka pwedeng magtrabaho na ganyan ang kamay mo. See me at my office later. Ha? yes po. Tinanggal ka nila sa trabaho? Oo, ma. Dahil sa nangyari dito sa kamay ko. Buti na yun, natatanggal ako. Ay nako, sinayang mo lang yung 4 na araw mo. Imbis na nakatulong ka, lalong lumaki lang ang gastos natin dahil sa pamasahit baon mo araw-araw. Tapos wala ka palang makukuhang sahod. Kailangan maipagamot ko itong mga kamay ko. Baka ma-infection kapag pinabayaan ko to. Hindi ba sasagutin ng Chulines Bake Shop yung nangyari sa iyo? Hindi, kasi katwiran nila. Kasalanan ko naman daw nangyari sa akin. Sasagutin lang daw nila kung nakuha ko to dahil sa aksidente. Hindi ka na nga nila pinasahod ng 4 na araw dahil katwiran nila, trainee ka lang. Tapos hindi rin nila sasagutin ang pagpapagamot sa'yo? Napakawalang hiya naman ng bake shop na yan. Huwag ka mag-alala, Ronaldine. Ako na ang siya magpapagamot sa anak ko. Ay, nako, Naicelia. Dapat isumbong ni Dolph yung Cholinas Bake Shop na yan sa Dole. Alam ko, labag sa batas yung ginawa nila eh. Kahit trainee, alam ko dapat pinapasahod pa rin. Huwag na. Lalo lang lalaki ang gastos natin eh. Ipagpasuggest na lang natin sila. Maghahanap na lang siguro ako ng bagong trabaho. Ay nako, siguruhin mo lang na sa pagkakataong ito hindi balasuba siya magiging employer mo. Mga kaibigan, narito si Attorney Rina Seco upang magbigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa usaping dapat bang bayaran ang training sa trabaho. Maaari pa pong habulin ni Adolf ang kabayaran para sa 1 linggo niyang pagtatrabaho sa bake shop.
Ito ay kahit pa sinabi ng management na naroroon lamang siya bilang trainee or learner. Hindi naman po kasi dapat na maging tiwai lang o libre ang ganitong training, lalo pat lumalabas na hindi naman bilang pagsasanay ang ipinagawa ng supervisor ng bake shop kay Adolf. Sa labor code, ang kategorya po ni Adolf ay tinatawag na learner. Ang learner ay ang manggagawa na tinanggap para magsanay sa mga semi-skilled at iba pang mga pang-industriyang trabaho na hindi apprenticeable at maaring matutunan sa pamamagitan ng praktikal na pagsasanay sa trabaho sa maikling panahon. Ito ay hindi maaaring lumagpas ng 3 buwan. Pinapayagan po ang learners kapag walang empleyadong may karanasan at ang pagkuha ng learners ay kailangan para maiwasan ang curtailment of employment opportunities basta't hindi ito magriresulta sa unfair competition sa usapin ng labor costs at pagbaba ng working standards. Ibig pong sabihin, ang engagement ng learner ay hindi isang scheme lamang para makaiwas sa pagbabayad ng tama at itinatakdang sweldo. Karaniwan na po kasing ginagamit ang training period for job exploitation. Isasalang daw sa training for 3 months, pagtapos nito ay tatanggalin at kukuha ng ibang trainees na libre ulit. Nire-require po ng batas ang learnership agreement na nagdidetalya sa terms and conditions of engagement at ang haba ng kontrata na hindi dapat lumagpas ng 3 buwan. Itinatakda din ng batas na hindi bababa sa 75% ng minimum wage ang dapat na maging sweldo ng learner habang nasa learnership agreement. Malinaw na hindi ito libreng pagtatrabaho. May option din ang employer na gawing regular employee ang learner matapos ang learnership. Maliban pa dito, isinasaad din po ng labor code na ang learner na pinagtrabaho ng 2 buwan ay dapat na ituring na regular employee kung ang pagsasanay ay tinapos ng employer bago pa ang itinatakdang panahon, gayong wala namang kasalanan ang learner. Samantala, may dapat din pong pananagutan ng management ng bake shop sa injuries na tinamo ni Adolf habang nagtatrabaho. Obligasyon po ng employer na gawing ligtas ang workplace o sikaping maiwasan ng aksidente sa pamamagitan ng paglalaan ng mga kagamitang puprotekta sa manggagawa habang nagtatrabaho. Maari pong ireklamo ni Adolf ang management ng bake shop sa regional office ng DOLE para mabayaran ang 1 linggo niyang pagtatrabaho at hilingin na sagutin ng employer ang gastos sa pagpapagamot sa mga pasong kanyang tinamo habang nagtatrabaho na naging sanhi din ng impeksyon. At yan po ang hukumang pangtahanan natin ngayong umaga. Ako po ang panyara ng bayan, Attorney Rina Seco. At muli ninyo akong maririnig at mapapanood din para sa iba't ibang usaping legal sa programang Dos Compañeras, Mondays to Fridays, 6:30 hanggang 7:30 ng gabi, dito lang po sa DZRH, DZRH News Television, at iba't ibang social media platforms ng DZRH. Happy weekend po sa inyong lahat! Maraming salamat, Attorney Rina Seco, sa pagbibigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa mga batas na pinaiiral sa ating bansa. Mga nagsiganap: Jeneline de la Cruz, Bobby Cruz, Susan Robles, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas at Phil Cruz. Naglapat ng tunog Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong technical ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Creative consultant Bobby Cruz. Isinulat para sa radyo ni Krishna Senga. At sa direksyon ng inyong lingkod, Leonel Benjamin. Hukumang Pantahanan!